Hello mga kasosyo at mga kanegosyo. Welcome po sa Usapang Pera Live. Ako po ang inyong financial guro, si Sir Vince. Saang mang mundo, saan mang panig ng mundo, nasaan kayo ngayon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, so ngayong episode po natin na ito, pag-uusapan natin, naku, marami-rami, no, ang mga nakapila ngayon. Ano? Ang ating pag-uusapan ay unang-una, pag-uusapan natin ang Pag-ibig Savings kasi nako record breaking na naman itong last year natin no sa savings. Pag-uusapan din natin ang 2025 GDP ng Pilipinas. Paano ba mag-invest sa mga ospital? Kasi may mga hospital stocks na ino-offer ngayon sa Securities and Exchange Commission naglabas na ng guidelines kung papaano para tayo lang ay protected sa mga balak mag-invest sa mga hospital, ano? And then, mayroon ding sinain ang SSS at ang LGU ng San Quintin na Memorandum of Agreement. Babalitaan natin kayo dyan mamaya. And then, pag-uusapan din natin ang human rights, mga karapatang pangtao ng mga straight versus ng mga LGBTQIA+ na katulad ko, ano? Kasi marami pa rin ang nagsasabi na hindi naman kailangan yung mga batas-batas na yan para sa LGBT kasi okay naman ang kalagayan nila, no? So, yan yung titignan natin ngayong episode na ito. At sa ating episode na ito, syempre pag-usapan natin ang sabi ko nga itong LGBTQIA rights natin, ano. At kumuha tayo ng ating guest dito, okay? Para pag-usapan. Siya ay isang human rights advocate, no? Fighting for gender equality, sexual and reproductive health rights. At siya ay ang siya ay naging youth innovator ng United Nations Population Fund noong 2018. Siya rin ay na-recognize na youth champion for Sustainable Development Goals number 10, which is the reducing inequalities by 2030. Nako, meron kayang nag-move dito no sa reduction ng inequality na 'yan. And siya rin po ay ang national convener ng Pride PH. Hindi ko alam, pero si Pride PH ba yung nag-organize ng mga march-march na yan? Tanong natin siya mamaya, ano? Mukhang kasi nakalagay dito, the largest network of Pride organizers in the country. Oo, ito yung mga humihiram sa akin ng pera kapag kulang sila ng pera. Ayan. At siya rin ay ang national convener ng Pantay, a multi-awarded youth organization lobbying for equality bills in Congress and promoting gender equality, sexual and reproductive health, and inclusive democracy. At nakabukod dyan ha, siya rin po ay licensed environmental planner at siya nga rin ngayon ay consultant ng Quezon City Gender and Development Council. Siya po ay may degree mula ng political science mula sa University of the Philippines at yung kanyang masters ay sa UP din for urban and regional planning. Ayan. So, ladies and gentlemen, i-welcome po natin ang ating guest ngayon, ang makulay na si katukayo ko, si Vince Liban. Ayan. Hello, Vince! Ayan, magandang araw po Sir Vince at magandang araw po sa ating lahat. Ayan, okay. So Vince, actually naimbitahan kita ngayon ano, parang ang weird na tinatawag din kitang Vince. Ayan. Vince and Vince, ayan. Okay. Kasi siyempre ano 'no, naglabas ng ruling ang Supreme Court about the LGBTQIA+ couples, no, Yes. co-ownership sa property. Pwede bang i-explain mo sa amin kung ano ba yung ibig sabihin niyan? Napakahalaga po nito 'no, and again, thank you for having me to explain this po. So, kamakailan lang 'no, ang Supreme Court, ito yung pinakamataas na korte sa Pilipinas, kinikilala niya yung mga same-sex couples na maaari na silang maging co-owners ng property. Mhm. Ibig sabihin, kailangan lang magbigay ng patunay na pareho silang nag-ambag, sa pagbili o pagbuo nitong mga properties na ito.
So kung kayo Mhm. po ay, mag-live-in na same-sex couple at meron kayong sabay na nag-ipon, nagbayad o kaya naman nag-ambag, puwedeng sa Mhm. bahay, sa condo, lupa o negosyo, meron po kayong Mhm. parehong legal right, sa property na yun kahit isa lang yung nakapangalan sa inyo, sa titulo o kaya naman sa, mga dokumento. So dito po Oo. ginamit ng Korte Suprema yung Article 148 sa Family Code. Napakaganda pong, jurisprudence nito kasi they use the family code 'no. Also to Mhm. imply that queer couples o yung LGBT couples can also be families or can also be Mhm. treated as families. At yung Article 148 po na yun ay ginagamit para sa mga couples na hindi pa puwedeng magpakasal legally 'no. So dahil sa Mhm. kasalukuyang batas hindi pa legal yung same-sex marriage o yung marriage equality, dito muna pinasok yung, recognition for same-sex couples o yung LGBT couples natin. Ayan, okay. So, dito sa ano, sa nangyaring ito 'no, ano naman yung naging initial reaction mo at saka ng sangkabaklaan 'no, dito sa ruling na ito? Opo, alam niyo we're very happy. We were delighted to see this news. Actually, nobody I think was expecting when the Supreme Court released yung kanilang decision. And interestingly, I was with fellow advocates in Bangkok, Sir Vince, no, when this happened. Mhm. Mhm. And interestingly, it was the Asia Regional Marriage Equality Strategy Conference. So we were very happy receiving the news kasi it's a welcome development from the Supreme Court, the highest court in the Mhm. land. However, we Mhm. also realized na meron pa ring, disparity 'no, napakalayo pa rin nung kailangan nating tahakin pagdating sa equal recognition, especially for Mhm. same-sex couples. Dati Mhm. kasi siyempre, medyo legally invisible pa 'no, Mhm. pagdating sa properties or sa Yeah. napakaraming problema 'no, or ideally ay na dapat ay karapatan ng LGBT couple. Mhm. So, dati maraming LGBT couples yung nawawalan ng bahay, inaagawan ng Mhm. pamilya, ng partner o Mhm. kaya naman tinatratong roommate lang o kaya naman ay business partner, 'di ba? Kahit dekada na silang magkasama. Pero ngayon Actually, Vince, kami 'yan 'no, yoong business partner at saka ano kasi yes. I remember kami ni Edwin just to, go around everything 'no. Kailangan ang in-advice sa'min is to put up a corporation tapos dun namin ilalagay yung mga properties namin dun sa corporation para may hatian at may legal na Yes. basis, yung gano'n siya, Yes, yan nga po oo. yung parang nagiging workaround 'no ng mga, Mhm. LGBT couples just to have that security or safety. Sa totoo Mhm. naman lahat naman siguro ng mga Pilipino ay gustong bumuo ng pamilya aside from of course Mhm. loving the other person, but also Mhm. to have that security and safety 'no para sa mga mahal Mhm. natin sa buhay. At sa ating mga LGBT couples, we usually just work around with the legal remedies that we have. Pagtatayo ng Uh-huh. corporation o kaya naman ay paggamit ng special Mhm. power of attorney o SPA. Mhm. So dati Mhm. napakahaba pa ng proseso tapos parang wala pang implied na kayo ay family. So Yeah. ngayon with the Article 148 ruling, ng Supreme Court, Mhm. meron na kahit papaano na recognition na kayo ay Mhm. maituturing na pamilya. Pero malinaw Yeah. din po kasi yung sinabi ng Supreme Court, na hindi pa nito binabago yung, definition ng marriage 'no. Sa family code Yeah. kasi, marriage is between a man and a woman. Pero somehow Mhm. we see the openness also of the Supreme Court for public Mhm. interest litigation na surrounding the LGBT community. And Mhm. somehow they are also implying no, na kailangan pa rin ng Kongreso na gumawa ng batas para sa mas Mhm. kumpletong karapatan ng same-sex couples. Whether that be passing the SOGI Equality Bill o yung Anti-Discrimination Bill natin o kaya ng Mhm. isang marriage equality law, ay Mhm. ayun po, nasa Kongreso ang bola. Oo. So sa tingin mo ba ito na ba yung, prelude to a marriage, equality, law for the Philippines at susunod na tayo sa Thailand, gano'n?
Ako po mataas pa rin yung pananalig ko 'no, in the 39 countries that have passed their own marriage equality laws, tatlo lang doon ang nasa Asia, eh. Nandiyan yung Mhm, Taiwan, Nepal at even yung Thailand most recently. And they all proved na mali yung mga haka-haka o yung mga takot ng mga ibang anti-LGBT na kapag may mhm, marriage equality ka, ah mababagsak ang ekonomiya o kaya naman maapakan yung ibang karapatan ng ibang tao 'no. Actually hindi po. In mhm, fact, all these countries that passed yung kanilang marriage equality laws also recorded, increased in, happiness and well-being for families, even increased mhm. development in their country. So hopefully hopefully this will lead to more opportunities in the Philippines. Kahit nga po, pagsisimula lang ng discussion 'no, na ang mga bakla ay puwedeng ikasal 'no, o kaya naman ang mga Mhm, bakla ay puwedeng bumuo ng pamilya. Mga tomboy mhm. puwedeng magmahalan 'no, at ire-recognize sila bilang isang pamilya. Napakalaking bagay nun. Um, Oo. at ako excited din po ako kasi I can really imagine this, as a litigation strategy, nasa litigation track siya, eh. If you see the Supreme Mhm, Court being open about LGBT rights, may tsismis mhm, pa nga po, Sir Vince, na the Supreme Court celebrates Pride. They're very open to celebrating Pride. mhm, mhm, Tapos may mga pagkakataon din na nag-release sila ng order kung saan merong mga pumasang trans woman na mhm, lawyers, and the mhm. Supreme Court ordered na tawagin Na sila using she, her pronouns, there no? So gender affirming wow! pronouns. You can see Oo, this in the judiciary, so you really can ah, see and feel the love for mhm, the community and for equality. oo. Sana sumunod na 'no, ang mga nasa Kongreso at Senado na maging progressive katulad ng mga nasa Supreme Court natin ano. Pero itong sa ano natin dito sa, yung nga sinasabi natin 'no sa marriage equality ang sinasabi ko nga diyan ay kapag binigyan ng pagkakataon ng mga bakla na magpakasal, naku ang ekonomiya ng Pilipinas lalago dahil Yes, maraming magpapakasal na mga bakla. So at maraming yes, mga ano 'yan ha, karatig na industriya, ang food sector, yes, ang damit, ang yes, entertainment, ang venue, ang honeymoon, mm. 'di ba? Madami 'yun, Alam mo eh, ba, Sir na Vince, gano'n nga yung nangyari sa Thailand. For mhm, their first year, since they mhm, passed their marriage equality law, they recorded 26,000 marriages. uh-huh, And foreigners are open to even marrying in Thailand. So they really uh-huh, saw a surge in demand for several industries related to weddings. oo. Napakagandang balita actually nun. Yeah, okay. Sige, so ang pag-usapan naman nating, sunod ay itong sa marriage and, family rights 'no. Ano ba yung mga rights ng mga heterosexual, yung mga tinatawag nating straight 'no, na automatic nilang na enjoy under Philippine law na tayong mga same-sex ay hindi natin na enjoy 'no, tayong mga nasa LGBTQIA+ community? Yes, ang exciting po nito kasi yung Article 148 offered some rights, 'di ba? Pero kahit Mhm, papaano, if you do a reality check, mare-realize mo na kahit mayroon kang karapatan sa property na pinagsikapan ninyong bilhin, check na 'yon. May mhm. karapatang humingi ng hatian o partition, no? Check na rin 'yon. Mhm, Meron na ring proteksyon kahit papaano laban sa pang-aagaw ng ari-arian. Yun yung mhm, mga tatlong na-checkan ng Article 148 na on mhm, co-ownership rights. Pero mhm, nandun pa rin po yung kawalan ng, automatic inheritance, spousal mhm, benefits halimbawa para sa mga mag-asawa, yung mhm, legal next of kin status 'no, yung next of kin mhm, madalas nagagamit 'tong next of kin status pagdating sa hospital decision making, mhm, at napakarami pang iba. Wala pa rin po mhm, yung, SSS or GSIS na survivorship pension. Automatic mhm, po kasi yon para sa mga straight couples kapag sila ay kinasal 'no, meron agad silang mhm, survivorship pension. Ah, mhm, mhm, Hindi rin po kasama yung dependent status sa PhilHealth. mhm, Kasi kapag ikaw ay LGBT, since hindi naman kayo tinuturing na kasal, hindi mo siya mailalagay automatically as your dependent. mhm, mhm, Um, Tax benefits din po bilang mag-asawa,
siyempre straight couples enjoy these things 'no. Mhm. Kahit yung immigration and residency benefits para sa mga Mhm. Pinoy na may asawang AFAM halimbawa ano, Aha, aha, um, aha. at panghuli I think ay kulang wala pa po yung benefit of adoption rights bilang couples. Yeah. Mhm. Sa mga LGBT couples kapag they decided to adopt a child, Mhm. somehow the law allows it, pero they can Yeah. only, allow one person. Nagiging solo parent Mhm. siya, Yeah. at hindi niya kinikilala yung another person pagdating doon sa legal adoption. So medyo may ganoon pa Right. rin pong complications. Complication. How about yung ano, kapag kunwari 'no, same-sex couple ay kinasal outside of the Philippines, tapos pumunta sa Pilipinas, ire-recognize ba yun kasal nila sa Pilipinas? Kasi ang alam ko, yung mga kinakasal abroad sa abroad na straight ano, kapag balik sa Pilipinas ay nire-recognize yon. Tama ba? Yes. Napakagandang tanong po niyan at actually ito sa tingin ko yung magandang litigation strategy in the future. Mhm. Kasi marami ring concerns yung mga, foreigners halimbawa, eto yung Mhm. mga Pinoy na may asawang AFAM o yung mga foreigners na pagdating dito sa Pilipinas, kapag straight ka Mhm. nire-recognize yung kasal ninyo. Pero pagdating sa Mhm. mga LGBT ang sinasabi ay, wala kasing same-sex marriage sa Pilipinas, hindi natin siya mare-recognize. Ngayon, Mhm. ang interesting po dito ay si DOJ at saka si DFA na rin kahit papaano meron Mhm. silang order para sa mga diplomats 'no, Mhm. na kapag ikaw ay diplomat halimbawa at may, Mhm. asawa ka na same-sex partner sa ibang bansa kung saang bansa ka nanggaling, kahit papaano Mhm. ituturing nila itong spouse. Pero dati Right. naalala ko when I was in college, ang turo po sa amin ng aking, pol sci professor ay medyo discriminatory kasi tinuturing nila yung asawa, yung same-sex na partner nung Mhm. ambassador o kaya ng mga sino mang diplomat bilang house help o kaya household staff. Oh my Nakaka God, nakaka okay. nakaka nakaka Degrade. nakakalungkot siya, 'di ba? Kasi, Hmm, ituturing mo halimbawa na kasambahay yung asawa ng oo. isang ambassador. So kahit papaano, the Department of Justice and the Department of Foreign Affairs released another order that would help Mhm, administrative details to recognize mhm. diplomats with their same-sex spouses. Same-sex Pero dun um, mo rin makikita, Sir Vince, no, na na may kailangan mong maging difference. diplomat. Kailangan mong maging diplomat para makuha mo 'yun, 'di ba? Kailangan kailangan mo pang maging diplomat. So, paano naman kaming mga, 'di hamak na ano Mga lang na mga hampas lupa, paano hampas naman lupa. tayo mga Nakakaloka 'no. So, I think ito Mm, yung magandang track talaga for litigation. oo. Just to challenge how we treat not only LGBT, couples, but also, Mhm. those at the, the common folk, the common people. Mm. So, saan pa may mga ano, may mga legal vulnerabilities yung mga LGBTQIA 'no? Kasi nabanggit mo kanina yung next of kin, Yes. recognition. Meron ba tayong mga, ano dito, meron ba tayong mga LGUs or something na medyo progressive mag-isip at least naibibigay itong mga rights na ito? Yes, this is another, good question po kasi yung madalas tanong natin bilang mga LGBT people ay maliban sa of course mga family rights o protection na banggit natin kanina, Mhm. Mhm. mayroon ding mga, existing legal remedies na pwede nating i-avail 'no. Ang gusto ko pong Mhm. i-discuss na una ay yung right to care. Pinasa po siya Mm. ng Quezon City, a few years back at ngayon po, meron na rin sa Mhm. San Juan City. So ano nga ba itong right to care ordinance na ito. No? So yung right to care Mhm. ordinance, simple but powerful document siya using the special Mhm. power of attorney which Mhm. recognizes same-sex couples and making your partner or binibigyan mo yung iyong Mhm. same-sex partner ng kapangyarihan or in-authorize mo siya to decide on your Mhm. behalf kapag hindi mo kaya. So, Mhm. na-encounter na po kasi natin 'to 'no, yung halimbawa mag-jowa sila na matagal na, tapos yung isa sa Mhm. kanila na ospital o kaya naman na Mhm. comatose 'no. Hindi man lang puwedeng papasukin yung partner niya ng napakatagal doon for hospital Mhm. visits.
o Right. kaya naman ay makapag-decide para dun sa kanyang, partner 'no. So, in one Mm. story nga itong same-sex couple na ito, yung partner niya sadly ay nategi, namatay. And Mhm. this is not something we want for same-sex couples 'no, na parang sana, kahit sa kahuli-hulihang, bahagi ng iyong buhay kasama mo yung Yeah. iyong loved one, with Oo. you. So si Right to Care, meron na po siya sa Quezon City and San Juan City, and again, it's a legal Mhm. remedy, and because Mhm. of the Supreme Court ruling, hopefully malinawan din po yung ating mga kongresista and mga senador Mhm. na hindi ito against the law. In fact, this is an affirmation of what exists in our laws. So hopefully we can Oo. pass the right to care law soon. Oo. So, yung bang ano, sinasabi natin na right to care law na yan, for example, right to care niyan nasa San Juan at saka sa Quezon City. So, dapat mai-ospital ako sa San Juan at saka sa QC. Hindi yan ire-recognize kung sa iba ako ma-o-ospital. Ganun ba yun? Sadly po, pagdating sa implementation medyo Nakakaloka 'no? ganoon po siya. Oo. Legally kapag meron ka talaga yung right to care card po kasi there's a Mm. code there, QR code where you can scan, and when you scan it, Mhm. it shows you the special power of attorney signed by you and your partner. Hmm. So Mhm. ideally, lahat ng ospital ay dapat nire-recognize po yun. Ang nakita lang Mhm. nating, challenge pagdating sa implementation ay hindi lahat ng ospital pamilyar doon sa legal remedy na yon. Um, Okey. Kapag po, kunyari meron kang right to care card, if halimbawa ako Mhm. as a proud Q citizen, ayan, hello po kay Mhm. Mayor Joy Belmonte, charot, ang ating equality champ, ayan. So ako Mhm. halimbawa, proud Q citizen at meron kami ng partner ko na right to care card. If ever, ang isa sa amin ay ma-ospital, let's say in Pasig, Mhm. ideally dapat po ay ire-recognize ng ospital yung aming right to care card. Mhm. Kasi it's Mhm. technically an SPA 'no. Mhm. Ang suwerte lang po sa San Juan at sa Quezon City ay bahagi ng ordinansa yung pag-o-orient sa kanilang mga public hospitals, yung mga ospital. Na parang, Yeah. "Uy, mga bes, puwede niyo bang i-recognize itong right to Mhm. care kasi technically legal remedy siya." So gano'n po yung benefit nun. Um, Yeah. Ideally, ay ma-apply siya sa lahat ng ospital, pero alam naman po natin kasi na as LGBT people, we're very vulnerable to Mhm. discrimination, 'di ba? Oo. So Oo. hopefully hindi naman nila tanggihan yung mga right to care card na yun. Ganyan, oo. Meron nag-ano dito ngayon ano, nag-message sa atin si John Vincent, Kapangalan Vicen din. oo nga, oo nga, Espinido 'no? Sabi niya, "Sir Vince, question lang po, if same-sex couple but the other partner is a foreigner and both, bought and own property in the Philippines, anong right protection for the foreign partner? Gay couple Hmm. and they are legally married in Germany." Oh, 'di ba? Naku, yan po Tatang-taray yung pero oo, Paris ang sosyal. kanyang Oo, ano, Eiffel Tower ang kanyang oo, ano, 'di ba? Oh, oo. okey. Naku, Anong sagot katukayo pa natin naman diyan? natin siya. This is really Correct. interesting. Ito po yung binabanggit natin na medyo gray area pa pagdating doon sa batas, na hindi Mhm. pa natin alam kung paano i apply ito sa isang Filipino national at sa kanyang foreign partner. Kasi Mhm. under the law, technically ay hindi pa rin tayo matuturing as married 'no. Pero Mhm. under the Article 148 ruling of the Supreme Court, pwede po nating i-argue na Mhm. kahit kami ay, same-sex couple, basta ma-prove Mhm. lang natin na tayo ay merong mga ambag 'no, pag-aambagan sa kanilang, Mhm. properties, puwede silang i-treat legally as co-owners. But of course meron pa Okey. rin tayong mga ifa-follow na mga property laws 'no, Mhm. baka naman napakalaking property pala 'yan at pinagbabawal pala ang mga foreigners doon, mga gano'n. So, Yes. but Oo. it's good advice siguro to have the, Filipino ano, be the legal, name on the document. Mhm. Ayan, okay. So, punta naman tayo dito sa mga, biggest, legal gaps 'no. So, kasi mga sa relationship rights yung pinag-uusapan natin. Ano pa yung mga, legal gaps na kinakaharap ng Filipino LGBTQIA+ community? Yes. Um
Gusto ko pong unang sabihin na yung Supreme Court ruling, safety net pa lang siya pagdating doon sa property, 'no. Mhm, Property pa mhm, lang siya. Nabanggit natin kanina kung ano yung hindi pa niya na-cover. Kapag sinasabi mhm, kasi nating equality, especially on marriage, ang pinag-uusapan natin ay buong dignidad at yung pagkakapantay-pantay. So, kahit mhm. historic itong Supreme Court ruling na 'to, medyo hindi pa siya sapat, 'no. Nandiyan pa rin Limited pa rin. yes, Mm, opo. Nandun pa rin yung hindi tayo ganap na protektado pagdating sa mhm, mata ng batas 'no, laban sa mhm, diskriminasyon halimbawa, laban sa medical rights halimbawa, medical mhm, decision mhm. making. Halimbawa, Oo, even gender recognition for our transgender, and intersex, mhm. siblings 'no, at siyempre yung Yeah, marriage equality. So I feel like this is one brick laid, but marami pa tayong kailangang pader na itatayo 'no. So sa SOGI right. Equality Bill, this is actually Mm, interesting kasi hindi lang nito pinoprotektahan ng LGBT people, pinoprotektahan niya tayong lahat ng mga Pilipino laban sa mhm, diskriminasyon. If you have mhm, a right to care card is actually applicable not only to LGBT couples, but even to mga matagal nang mag-live-in, hindi sila kinakasal, pero the okey. SPA can also be applied to their right to care. Yung gender Right. recognition naman, pagdating halimbawa sa legal gender recognition ng intersex people, meron ng previous Supreme Court ruling na nagsasabing ang intersex, individuals, intersex Filipinos have the right to legally Mhm, change yung kanilang gender mhm. marker with Kagandahan versus Republic of the Philippines. So Yeah. it only is necessary to follow with a passage of a law, yung Mhm, sinusupport po natin na Kagandahan Law, para sana mhm. maprotektahan din natin yung ating mga intersex Filipinos laban sa Right. further discrimination. In fact, ang Ayan. daming bansa na nagpasa na ng kanilang legal gender recognition law kasi napakasimple lang naman po nito, Sir Vince, 'no? You're just Oo. allowing a person to change yung kanilang legal gender marker, on the document. Aanhin ba naman Right. ng document na 'to yung ibang tao, 'di ba? Marami lang Oo, talaga kasing marites at tsismosa sa correct. Pilipinas, 'no? Oo. So, Actually, ayun, ramdam ramdam na ramdam ko 'yan na kinukuwento ng mga trans natin, ng mga kaibigan. Kasi kunwari yung pangalan nila ay lalaki pa, pero ang presenting na sila, my God, super ganda na 'no, super yes. babaeng-babae na. At Lutong-luto na. oo, at nagkakaroon 'yan ng, ano, ng friction usually kapag sa, immigration 'no, na, "Oh, eh, Yes. bakit male yung nandito sa ano mo, pero female yung, nakikita?" So, yun yung mga nakikita ko na ano 'no, discrimination on that part and difficulties nila. Pero in terms of the employment side, education side, violence and hate crimes, ano ba yung nakikita natin dun na difference between straight and ano 'no, mga LGBT, individuals? Nandun pa rin po yung, ano 'to, yung layer na Mhm, merong, other expectations pagdating sa LGBT persons, mhm, Kasi meron mhm, minsan na stereotypes tayong tinatawag 'no, kapag mhm. bakla ka, ikaw na gumawa ng ano, Christmas decor natin kasi magaling ka mag-design, mga ganyan. Good Mga luck. simpleng Kung ako gano'n yun, good to luck. to even yung mga, prejudice pagdating sa promotion 'no. So halimbawa, Mhm, mas pipiliin halimbawa ng isang boss na i-promote ang isang non-LGBT o yung straight na empleyado mhm, kasi meron naman daw mhm, siyang pamilya. As if walang mhm, pamilya o hindi mhm. puwedeng magkapamilya ang mga LGBT couples. Mga ganitong Oo, kuwento po na minsan 'pag iniisip natin ay, napakasimple naman nito 'no. Naku, namatay pa yung mhm, ano ko. mhm. Napakasimple Uh-huh. naman nito, pero actually nakakaapekto ito doon sa buhay mismo ng mga LGBT Filipinos. Ang gusto po Mhm, natin na mhm, maintindihan nila ay kapag meron kang mga batas o pulisiya na nagbe-benefit ang LGBT o ang anumang marginalized group, lahat tayo nagbe-benefit. right. Yung diversity and inclusion policies, every one of us benefits if there's D&I, 'no? Tumataas Oo. yung kita ng negosyo, mas naririnig Mhm, natin yung mas tinatangkilik tayo ng mga ating mga customers, at mhm, siyempre mas minamahal din tayo ng ating mga empleyado. So, I think, if there's equality, everybody wins. mhm.
Yeah. So, ano yun 'no, parang ang sinasabi ni Vince actually ay hindi kabawasan sa karapatan ninyo ang pagkakaroon namin ng kapantay na karapatan, 'di ba? Parang gano'n. Yes. At in effect actually mas nagiging mas pa nga 'no, yung nagiging effect niya. So, yung next na question ko, so ano ba yung mga next na reforms na kakailanganin? Ano ba yung next move natin 'no, para umusad ito? Naku, kaya po magiging exciting yung mga susunod na buwan Mhm. hopefully 'no. Siyempre sabi natin kanina, this is just one brick. Mhm. Hopefully marami pa tayong magagawa, with this Supreme Court ruling. Medyo hopeful po kasi ako, eh, kasi rather than looking at the challenges that we face as a community, I also Mhm. see it as an opportunity for us to band together and Mhm. create greater reforms, no. So, Mhm. pinakamalapit po ay gusto kong imbitahan muna ang lahat, no, to celebrate Pride with us in June. Mhm. Napakahalaga po nito dahil it's a show of force for the community and our allies and even our Mhm. families to show na napakasaya ng community na ito at kaya nilang Mhm. makapag-ambag sa lipunan. Um, Nandiyan din po siyempre yung call natin to pass the SOGI Equality Law, 'no, SOGI Equality Mhm. Bill, into law. It's a basic anti-discrimination law that would set the framework for how the Mhm. government should protect all of us from Mhm. discrimination. Mhm. Nandiyan din siyempre yung fight for, marriage equality, nandiyan din yung Mhm. fight for legal gender recognition. Puwede rin nating Yeah. isulong yung fight for anti-hate crime, 'no, Mhm. at napakarami pa pong iba. Hopefully kasama din dun yung right to care, which is, one of the Uh-huh. easiest and I think, legally available already, na remedy Oo. para sa mga LGBT Filipinos. Okey. Papaano naman makakatulong ang mga straight 'no, para mai-move forward ito? What can allies do 'no, para ma-support yung equal rights, na 'yan? I always see it po as ano, eh, as a spotlight, as a stage 'no, na hindi lang Mhm. iisa yung mikropono. Sometimes, for our allies, hindi naman po demanding yung mga LGBT Uh-huh. Filipinos 'no. What we're asking for is for the stage to be shared 'no. There's Mhm. plenty of space for everyone to be heard, and so our Mhm. allies, can show their support by sharing the space, for growth, Mhm. especially for LGBT individuals. Marami po kasi mga oportunidad na hindi na ibibigay para sa mga LGBT Filipinos. If only these Mhm. opportunities can be granted to LGBT persons, baka mas makita nila Mhm. kung paano natin mahalin yung ating kapwa, mga pamilya at yung Mhm. bayan. Mhm. 'Yan, okey ano. And of course, panghuling tanong ko na ito, ano ba kung ikaw 'no, kung ikaw yung mangangarap, Vince, what does equality truly look like for LGBTQIA+ Filipinos? Wow, thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe na pala ito. Um, Ako po ay, sa pangarap nating lipunan, makikita mo yung pamilya na may iba't ibang mukha 'no. Hindi Mhm. lang siya, nanay, tatay, anak, puwede rin siyang Mhm. magulang, magulang, minsan Mhm. magulang at anak. Mhm. Napakaraming porma ng pamilya lalong-lalo na sa Filipino society. Mhm. And only by accepting and loving one another 'no, allowing each other to just be, can we Mhm. create a world or a universe rather that is full of love and full of trust. Taray. And I thank you. Thank you. Ayan, bigyan na natin ng corona kay Vince, ayan 'no. Maraming maraming salamat sa iyo Vince at sana next time ay, makaulit tayo dito. Actually, nung nakita ko nga na ikaw pala yung convener ng Pantay, alam mo gumawa nga tayo ng financial literacy webinar para sa mga BECs kasi naku, Naku, alam ko kaka-graduate ko lang tumi yun, mother. Sa Pantay, ako po ay national convener na po ng Pride PH, ayan. ay Pero Pride I'm PH pala, happy, oo. yes. Oo, gawin natin 'yun, pangarap ko 'yan na magbigay ng training sa sangkabaklaan at saka mga sangkatombo 'yan, para malaman kung papaano ba ayusin yung paghahawak ng pera lalong-lalo na yung reality nga natin ano na kulang tayo sa
sa mga karapatan at paano natin paghahandaan yung sarili natin pagtanda natin kapag hindi nag-pursue itong mga equal rights na ito, no? Yes. So, yun. Exciting po 'yan kasi merong paradox pagdating sa pink peso, eh, 'di ba, na Mhm, napakaraming mhm, income, ng mga LGBT Filipinos, at mhm. the same time, they're also vulnerable to a lot Yeah. of missed opportunities because of uh discrimination. So hopefully, I very much look forward to it po. Ayan, ayun ang sabi nga ni Eva, very informative daw at, very nice ang ating discussion sabi naman ni Liz. Ayan, maraming maraming salamat Vince and see you next time. Alam ko nasa Sydney ka ngayon, so sana ay mag-enjoy ka diyan at patuloy na ipaglaban ang ating mga karapatan. Maraming maraming salamat. Thank you, Sir Vince. Salamat everyone.